Panoorin natin ulit ito. Kaso ang i-highlight ko lang dito yung ito. Kasi importante yung malaman to. Share siya. Ang problema dito sa landscape ng internet ng Pilipinas is that yung joke ni Gold or minsan yung mga jokes, sinishare siya hindi para magpatawa, kundi para mang-trigger. Yun. Ang problema kasi talaga sa Pilipinas is that everything, hindi lang kay Gold sa lahat ng bagay, everything that is being shared, especially kung polarized yung opinion, meaning to say, may dalawang side, meron para dito, meron para dyan, okay? So, polarized yung mga kampo. Ginagamit yung mga incendiary or yung mga nakaka-trigger na content ng ibang tao na hindi naman nila talaga yung aim yon. Ang aim lang nun is magpatawa. Ang aim lang nun is for humor. Is gagamitin yon against sa isang tao or sa isang grupo para man-trigger. Meaning to say, hindi intellectual discussion, hindi satire, hindi parody, hindi malayang pamamahayag ang gusto ng ibang tao. Ang gusto, actually hindi nga lang ibang tao to. Ang gusto ng karamihan is magkaroon ng kaguluhan. Magkaroon ng, tanga-tanga ka, bobo ka, ganyan. So, ang intention nila is malicious in nature. Hindi siya kasiyahan. Kasi yun dapat talaga naman ang comedy, entertainment. Now, ang iba kasi gusto kong iduktong to doon sa huling in-upload ko na video, yung about kay Gabe. Malinaw kasi yung gusto ng LGBT community na kung isa-satirize nyo kami, supportahan nyo lang yung movement namin. That's all. At least sila vocal doon Dito kasi hindi sila vocal. They are hindi sila vocal na pagtripan mo yung or gawin mong katatawanan yung sinabi nila. Hindi Hindi ganun talaga. It's far dangerous dito pagdating sa ganitong usapan. That's why ako, pansin nyo. Halimbawa, pagka dinidibang ko si Rapido, I make sure na si Rapido lang yung pinatatamaan ko. Kasi ako rin, nag-iingat na rin ako Kasi hindi mo masasabi ang panahon Ako, a former INC ako. And, yung mga gets ko yung religion nila on how dogmatic and devout they are. Ganun talaga kaya maraming nagalit kay Gold doon tapos nagdi-DDS pa siya, 'di ba? Ang DDS kasi madali lang naman i-trigger yung mga yan Kahit basta against kay Duterte, mati-trigger yung mga yan kahit totoo yung sinasabi mo Pero sa religion, it's another different matter altogether. Pero ang akin lang, dun sa mga religious na tao, please lang po, accept na pwedeng isatirize yan. But then again, I understand. Wala pa tayo dun sa emotional maturity na yun in a society. Tuloy natin. So yun maghanap din maghanap din ng mga katulad nilang ng hate dun Mga sa splice video. Oo, kaya ang gagawin, galit ako sa'yo, di ba? Itong joke na to, alam ko matitrigger ka. Bra, ito, pas pagtatawanan na gano'n. Yun, nagkakaroon ng echo chamber of hatred because of our positions in life. Hindi naman kasi dapat ganun yun pero wala Imbis pag-usapan natin ng matino, magkaroon tayo ng matinong diskurso, ang nangyayari, nag-i-hate natin ng isa't isa. Tingin ko, sana dumating yung point sa buhay nating lahat na hindi na ganun. But it is what it is, sabi nga nila. Tuloy natin. So hindi weaponize siya ng mga taong galit dun sa topic ng joke niya. So ginawa nilang ganun. So ginawa ng tao to share and to trigger other people to get mad. Yun, nagkaroon ng echo chamber ng hatred. Best example nito talaga yung INC versus Katoliko na page. Meron kasing meron kasing groups yon na talagang ang lapagan nila doon pang-asar yung isa mga asar ng rebulto, yung isa mga asar about dito sa paniniwala nila, yung ganyan, yung sa dinuguan, mga ganun ba. Ang point doon sa ganon, mga lods, hindi siya healthy discussion about topics or hindi natin pwedeng pagtawanan yung parody ng ating mga sarili. Hindi ganon na yung nangyayari. Ang nangyayari is inisan siya on a fundamental level. Bobo, tanga. Makita mo yung sinabi niya, totoo naman yan, ganyan di ba? Like, of course, yung mga jokes ni Gold noon was
ano yan eh, blown into a ridiculous proportion siya eh, di ba? Some capillas really have aircon, di ba? Ganun. Pero yung pagkakasabi niya is very different and could be misconstrued into different opinions, di ba? But then again, it should not be taken seriously kasi obviously hindi naman totoo yung sinasabi ni Gold nun eh. Hindi naman totoo na nagka-girlfriend siya. Gumawa lang siya ng fictional scenario to make to satirize yung ginagawa nila. But then again, ang batas natin provides for that kind of behavior. Kung hindi niyo nagustuhan yung sinabi ni Gold, pwede niyo naman siyang idemanda. Meron namang ano doon. Meron namang law that will protect you from that kind of pambabastos sa religion if yun yung talagang gusto nyo. But then again, yung nangyari sa kanya is a travesty. Hindi ko nga alam eh kasi pati DDS kasi binabanatan niya eh. So, could it be yung mga DDS din? Kasi ako, personal ko lang pag tinignan niyo yung inbox ko ngayon sa mga pages ko, lagi ako minumura ng mga DDS. Some of them, iniimbita ba ako sa Davao? Nico, punta ka sa Davao. Bakit naman ako pupunta dyan sa Davao? Diba? And yung iba din, talagang tinetreaten nila ako. Just because we have a different of opinion. Diba? Natitrigger daw sila. Bakit naman hindi my aim was to satirize yung nangyayari sa political landscape natin. Tapos you take offense to that. Why? Kasi like for example, gamitin natin yung opposite ng on the other side of the fence, okay? Yung opposite meaning to say, yung halimbawa yung mga nangkakastigo kay Lenny. Gawin mo 'yan, wala namang problema dun eh. Ididibang ko pero hindi kita para i-threaten na may na wawakasan ko buhay mo. Hindi ko gagawin 'yun. Pero kung gusto mong i-satirize si Lenny, go lang. Tawagin mong Lenny Lugaw, go. Pero I will not threaten you. I will not threaten you with bodily harm. Kasi hindi ko naman kilala personal yan si Lenny. And even if I know her personally, hindi ako para makipagpatayan dyan. Gets nyo? Yung iba kasi, they are willing to die on any hill na wala namang kakwenta-kwenta. Bakit? Seryoso. Lalong-lalo na sa political talks and even sa religious talk. Why? Why would you die for that? Meron bang, ano ka ba dyan? Sila ba yung nagpapalamon sa'yo? Ano ba yan? Kasama ba yan araw-araw? Di ba hindi naman? So, sana lang maging lesson sa ating lahat yung nangyari kay Gabe. Number 1, kung ang aim nyo lang sa pag-share ng joke, man-trigger ng tao, wag na lang. Wag nyo nang i-share yan. Tawanan nyo na lang sa sarili nyong timeline or sa sarili nyong Facebook page. Pwede naman yon. Hindi naman kayo mga influencers. And number 2, do not feed the trolls. Kasi the problem with the Gold situation was that it was used against different people, yung mga materials niya, to trigger them. Not to have a discussion, not to share laughs, but to actually trigger them. Ganun talaga eh. Wala tayong magagawa eh. So, do not feed the trolls. And finally, please lang po, i-practice po na, wag na nga critical thinking eh. Yung na lang, thinking na lang. Bago tayo magalit, bago tayo manggigil, bago tayo mag-type ng kahit ano sa keyboard, huminto muna tayo. Itigil muna natin yung ginagawa natin. Tapos huminga muna tayo bago tayo mag-type. Kasi baka after 5 minutes, wala na yung gigil mo, tapos na yon. 'Di ba? Ako, I've learned that the hard way dito sa internet. In the sense na meron, lalo naman sa sitwasyon ko, Diyos ko Lord, pagka binanatan ako ng kung sino-sino, especially mga content creators or mga pages, 'di ba? Makikita mo talaga. Tas iisipin mo na lang sa sarili mo, papatol ba ako or hindi? Kasi pag pumatol ako, hahaba pa.
pag pumatol ako, magkakaroon pa ng echo chamber ng hatred, either towards dun sa tao or towards dun sa akin. Hahaba pa, lalaki pa. So, ang gagawin ko, step back muna, pag-isipan, tsaka ka sumagot kung kinikailangan. Kasi, tandaan natin na hindi naman requirement ang makipag-away sa social media. Okay, lalong-lalo na kung hindi naman kayo nababayaran. Okay, kung ang pinaglalaban nyo lang ay yung prinsipyo kuno, wag na. Kasi there are better things to do lagi. Sa comment section, kung safe naman yung comment section, sa tingin nyo magkakaroon kayo ng healthy discussion, okay yon. Pero kung magmumurahan lang kayo, kung magte-threaten lang kayo ng patayan, tumahimik na lang kayo. Yun lang naman po, mga lod.